Good morning mga kapatid. Blessed day. Mapalad ang taong maawain. Amen. May mga kakilala tayo na mga maawain. Natural sa kanila yon na kapag may mga nangangailangan, kahit na konti na lang yung meron sa kanila ay itinutulong pa nila ito, ibinabahagi pa nila ito. Kalimitan ay yung pag-ugali na yan, pagiging maawain ay nakikita natin sa mga magulang. Kaya nilang magsakripisyo para sa kanilang mga anak. Gayon na rin sa mga OFW. May mga OFW na tinitiis na wag munang mamasyal, wag munang gumastos, nagtitipid para merong maipadala sa kanilang mga pamilya. At kapag may mga pangangailangan, may mga nagkasakit sa pamilya, ay kahit na yung allowance na lang nila ay ipinapadala. Meron pang mga iba na kakilala natin na ganyan yung pag-uugali. Sa umagang ito, lalo natin maunawaan yan na mapalad ang tao na maawain. Tayo po muna ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapagmahal at Diyos na maawain. Salamat po o Diyos sa umagang ito. Kami po ay ginising ninyo na merong kalakasan. Papasalamat kami sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkaloob nyo sa amin. Sa haba ng pangunawa na iginagawad nyo sa amin. Sa pag-ibig ninyo, O God, na walang kapantay. Dalangin namin, O God, sa umagang ito, ingatan nyo po kami at pagpalain. Bigyan nyo rin kami ng sapat na kakayahan na maunawaan namin sa umagang ito ang inyong pagtuturo, Panginoon. Purihin ka, O God. Pagpalain nyo ang bawat makikinig ngayon. Mapagpala sila sa pagtuturo na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Awit po muna tayo pag-gising sa umaga. Pag-gising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan pa, pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakikila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling
sa'yo. Yes, Lord Jesus. Panginoon, wala kaming magagawa kung wala kayo sa amin. Ang lakas namin ay galing sa iyo. Dahil sa inyong biyaya, sa inyong awa, Panginoon, kami ay naligtas. Kami ay nakakakilos dahil lamang sa inyo. Purihin ka, Panginoon, patawarin niyo rin po kami, O God, sa lahat ng mga pagkakasalan namin, pagkukulang sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Morning sa bawat isa. Ate Shelo, Ate Berna. Morning sa inyo. Blessed morning, Pastor. Sa lahat, mapagpalang umaga, Pastor. Amen. Kayo po ba, mga kapatid, ay maawain kapag meron kayong nakikita na mga nangangailangan, ay naaawa kayo sa kanila? Hindi lang naman yan yung physical na needs, no? O yung mga material needs na nakikita natin na nagkukulang sila at naawa tayo sa kanila. Maging sa feeling nila minsan ay nagkukulang sila ng pagmamahal. Yung mga nagsesentimental dyan, no? May sentimento na iniisip nila na hindi sila mahal ng kanilang kapamilya, wala silang kaibigan, nagkakaroon ng self-pity, at minsan dahil sa pagod na rin siguro sa trabaho at iba pang mga isipin sa ating mga buhay, kanya-kanyang problema at pagsubok na ating pinagdadaanan, nakakaramdam na tayo ng panghihina at tayo ay nakakaramdam ng kalungkutan. No? May mga tao na ganon, lalo na sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, ay naaawa tayo sa kanila, kaya isinasali natin sila sa ating mga prayer list, no? Na pinag-pray natin sila na makakilala rin sila sa Panginoon. At tayo namang mga Kristiyano, kapag dumadating tayo sa time na nalulungkot tayo o para bang wala ng pag-asa, mapaalalahanan din tayo na meron tayong Diyos na kayang mag-provide. Amen? Meron tayong Diyos na laging concern sa iyo. Pinapalakas ka niya sa panahon na ikaw ay nanghihina. Alam ng Panginoon yung bawat sitwasyon natin. Kaya nga, lagi akong natutuwa sa buhay ni Elijah, na noong napagod siya, ay pagkatapos kasi, bago kasi noon, ay nag-ministry siya, pinatunayan niya sa mga propeta ni Baal na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay totoo. Kung baga ngayon, ikukumpara natin, siya ay pastor na nagbahagi ng salita ng Panginoon at yung mga salita ng Panginoon ay napapatunayan, nangyayari. No? Pero hindi pa rin matatanggal na may mga tao pa rin na against sa'yo. Ayaw pa rin sa'yo, ayaw sumunod, ayaw makinig. Negative yung kanilang mga iniisip. Kaya yung mga propeta ni Baal ay kontra pa rin doon kay Elijah. Kaya nung napatunayan ni Elijah na totoo yung kanyang Diyos, nagkaroon ng pag-uusap na kung sino yung Diyos na sasagot sa kanilang panalangin, ay yun yung totoong Diyos. To cut the story short, napatunayan, totoo yung Diyos ni Elijah. At pinagpapatay yung mga propeta ni Baal. Ito namang si Jezebel, ay nagalit kay Elijah. Nagalit, pinatunayan ni Elijah na totoo yung kanyang Diyos, tapos nagalit, no? Kaya yung mga hindi sang-ayon sa'yo, magagalit talaga yan, kahit na gumawa ka ng mabuti. Meron talagang mga magagalit sa'yo. At, may mga time minsan na, yung tao kapag gano'n, bakit gano'n? Gumawa naman ako ng mabuti, ginawa ko naman lahat, nag-effort naman ako, pero gano'n pa rin yung tingin nila sa akin. Kontra pa rin sila sa'yo, o naiinis pa rin sila sa'yo. Talagang gano'n, no? Yung mga ayaw sa liwanag, mas gusto nila sa dilim. Kaya, sige, takbo. Ito namang si Elijah, umiwas na siya. Sige, takbo, maghapon. Napagod siya. Napagod siya at iba na yung kanyang prayer. Ang naging prayer niya ay, Lord, sana mamatay na lang ako. Nakapanalangin na siya out of yung kanyang emotion. At nag-decide siya na parang, kumbaga, ayaw niya na magpatuloy .
Pero nung nagpahinga siya, binigyan siya ng kapahingahan ng Panginoon, nagpadala ang Diyos ng anghel para ipagluto siya. Anong nangyari dyan? No? Nung nakakain siya, nakapagpahinga siya, tuloy na naman siya. Hallelujah. Kaya yung mga pastor dyan, yung mga church workers dyan, kapag kayo ay napapagod, no, ay bumalik tayo sa Panginoon, yung paanyaya ng Panginoon na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo ibibigyan ko ng kapahingahan. Amen? Ang Panginoon hindi naman siya kung walang pakialam sa atin, hindi siya ganun eh. Laging concern ng Diyos sa iyo at alam niya yung nararamdaman mo. Kaya ang Panginoon ay nagpro-provide ng ating mga needs. Ang Panginoon mas kilala ka pa niya kaysa ikaw na sa sarili mo. Minsan akala natin hindi na natin kaya, pero ang Diyos alam niya na kaya mo pa. May mga pagsubok na para bang hindi nating malalagpasan. Pero ang Diyos alam niya na malalagpasan mo yon. Kilalang kilala ka ng Diyos. Bakit? Siya yung ating creator. Siya yung lumikha sa puso mo. Siya yung lumikha sa iyo. Kaya kung merong ipinapagawa sa iyo ng Diyos, sumunod ka na lang dahil ang Diyos naman ang tutulong at gagabay sa iyo. Amen po ba? Mapalad ang taong mauwain. Marami pang mga characteristics o mga pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang yung sinabi ko na yan. Ang Diyos din natin ay maawain. Ang Diyos natin ay mahabagin. Kaya nga, apuntan nga natin muna yung isang kwento tungkol sa pagiging maawain. Yan. Madalas mga tingnan na nga, puntan na nga lang natin. Lucas chapter... Morning sa bawat isa. Binabati ko si Ate Marla. Pastora Marla, good morning. Amen po, Pastor, sabi niya. Kay Ate Lynn, dyan na rin pa si Sister Crisel Talwar. Praise the Lord. Lucas chapter 10, verse 25. Ito yung story of yung the Good Samaritan. Lucas chapter 10, verse 25. Hanggang sa 37. Lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, "Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon?" Sumagot ang lalaki, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." "Tama ang sagot mo," sabi ni Jesus. "Gawin mo iyan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan." Pero ayaw mapahiya ng tagapagturo, kaya nagtanong uli siya, "Sino naman ang aking kapwa?" Bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus, "May isang taong nagpunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha ang mga dala niya. Pati na ang suot niya, binugbog nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan." Kawawa, no? Makikita natin yung itsura ng binugbog. Siyempre, duguan yan, hinang-hinayan, o kaya talagang umiiyak yan dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, no? At kapag makikita mo yung ganong kalalagayan, ano kaya ang iyong mararamdaman? So, tayo ay sa mga naniniwala sa Panginoon, sa mga naglilingkod sa Diyos, kapag nakakita tayo ng mga ganong sitwasyon, ito, binugbog siya, duguan siya, nakahalindusay, halos patay na ng iwan, ano kaya yung ating mararamdaman at ano yung ating gagawin? Dalawa yan, Hindi mo lang siya naramdaman, meron kang gagawin. Tingnan natin, may mga dumaan dito na mga lingkod ng Diyos din ito May mga alam sa kasulatan. 31. Nagkataong dumaan doon ang isang pari. Nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad.
Yun yung scene 1, no, na yun yung sitwasyon na una, ano, ipinakita diyan na may dumaan, pari, no, o priest, ay ito yung mga naglilingkod sa templo noon sa mga panahon na yan. Dumaan siya, nung nakita niya, naaawa naman siya. Ala, kawawa naman. Pero anong ginawa niya? Lumihis siya, tuloy. Kasi siguro may ano pa siya, gagawin pa siya doon sa templo. 32, napadaan din ng isang Levita at nakita niya ang tao, pero lumihis din siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. 33, pero may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon, nakita niya ang taong nakahalindusay at naawa siya. Ito, yung Good Samaritan, yung Samaritan, kaya tinawag siya na good, ay nakaramdam siya ng awa. Nung nakita niya yung tao na yon, ala, kawawa naman. Hindi lang naramdaman, itong ginawa niya. 34, nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis, at saka binendahan. Pagkatapos, isinikay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung kulang pa iyan sa panggastos mo ay babayaran kita pagbalik ko. Nagtanong si Jesus sa pagturo ng kautusan, sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang nagpakita na siya ay tunay na kapwa, tao, ng biktima ng mga tulisan? Sumagot sila, ang tao pong napakita ng awa sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, lumakad ka at ganoon din ang gawin mo. No? Ang taong napakita sa kanya ng awa, ibig sabihin hindi lang naramdaman itong awa na ito, kundi naipakita rin. Ano mga kapatid, purihin ng Panginoon. Hindi pwedeng sinasabi natin tayo ay Kristiyano, pero wala naman tayong ginagawa. Ang sabi diyan ay, mahalin mo yung iyong kapwa. Nakakalungkot minsan, yung mga kapwa Kristiyano pa, yung kapwa mga nagsasabi na sila ay lingkod ng Diyos, sila pa yung nagkakaroon ng hindi magandang, sige na nga, shortcutin natin, sila pa yung mga nag-aaway. No? Minsan hindi naman sa magkakapatid, hindi na iwasan, minsan may hindi pagkakaintindihan. No? Pero nagkakaroon ng pagpapatawaran at pangunawa sa isa't isa, hindi yun nagtatagal, mga kapatid. Kapag nakaramdam na ng parang ayaw mo sa kanya at ayaw din siya sa'yo, nagkakaroon ng nag-uusap kayo at nagpapanalanginan sa bawat isa. Amen? Bakit? Dahil bilang mga lingkod ng Diyos, ang pinakaunang ginagawa natin ay minamahal natin yung ating kapwa. Sino ba yung ating kapwa? Yung mga tao sa paligid natin. Yung mga tao na nangangailangan. Sila yung ating mga kapwa. No? Kaya may joke dyan Gusto ko na lang pong maging kapwa na para ako ay tinutulungan. Mas masaya po yung yung ikaw yung tumutulong kasi ibig sabihin meron ka. Ikaw yung tumutulong kasi ikaw yung may kakayahan. No, masaya yun. At ginagamit ka ng Panginoon para gawin yun. Kaya minsan binigyan talaga tayo ng mga yung ari-arian, binigyan tayo ng kakayahan, in a certain purpose para makatulong din tayo sa ating kapwa. Amen? Ngayon din sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At ito nga, pagpapakita ng awa. Alam niyo, yung mga pinakakawawa, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Kasi pagdating na yung paghuhukom, darating na ang Panginoong Jesucristo, no? Parang nung panahon ni Noe, ganun darating yung pagliligtas ng Panginoon na yung mga tao, sige, kain dyan, pasyal dito. Ginagawa nila yung kanilang mga gawain sa araw-araw sa mundong ito at nakaligtaan na nila ang Panginoon. Kaya tayo po na mga tao, mga kapatid, napaka-busy natin sa trabaho natin. God gave you a work and that is a blessing.
Binigyan ka ng Diyos ng hanap buhay at yan ay biyaya. Binigyan ka ng Diyos ng mga ari-arian at yan ay biyaya. Pero ibinigay sa atin yan for a certain purpose na gagamitin din natin para sa paglilingkod sa Panginoon, pagtulong sa ating kapwa. Yung kakayahan na kaya mong mag-advise, meron din yung kayang makinig. Sino po sa inyo yan? Yung kaya mong makinig ng siguro mga 30 minutes. Nagsasalita yung katrabaho mo, nagsasabi siya ng kanyang mga hinaing, nagsasabi siya ng kanyang nararamdaman. Tapos ikaw naman nakikinig ka, ganun ba? Okay. Gaganon. No? At yung mga counselor, magagaling sa mga ganyan, nakikinig. Mga pastor din, yun yung isang talent na binigay sa amin. Sige, makinig ng mga sinasabi ng mga kapatiran. Napakahalaga rin kasi na kapag meron kang nararamdaman, meron kang pinagdadaanan, may tao na nakikinig sa'yo. May tao na maawain, na concerned din sa kalalagayan mo. At yung tao na yun, marahil hindi siya ganun kagaling mag-advise. Ikaw yon, marahil hindi ka magaling mag-advise, pero magaling kang makinig. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon sa lahat ng mga kakayahan na ibinigay sa atin. So, sabi nga, kung binigyan ka ng kakayahan na magpalakas ng loob, magpalakas ka ng loob. At dito sa ating kwento naman, nung naawa siya doon, nakita niya na yung tao na yon ay merong pangangailangan, no? Ay nagbigay talaga siya ng effort, time, treasure, no? Talent, ibinigay niya sa pagtulong. Hindi limited. Kapag tayo ay tumutulong, hindi siya limited na siguro kung hinugasan niya lang yun o yung sugat o binendahan o sige dyan ka na. Hindi niya na yun dinala doon sa bahay pagamutan. Pero ito kompleto Nung naawa siya, nilapitan niya yung tao, binendahan niya yung mga sugat, isinakay sa kanyang sinasakyang kabayo. So bumiyahe pa nila dyan, dinala niya doon sa bahay pagamutan at nagbigay pa siya ng pinansyal na tulong. Talagang yung pagiging maawain ay hindi lang ito nararamdaman kundi ipinapakita. Meron pang isang tagpo dyan sa Matthew 18 verse 23 to 25. Sapagkat Matthew chapter 18 verse 23. Sige, simulan natin sa 21, sorry. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses ba? Sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 77 times. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin sa kanilang mga utang. Nang simulan na niya ang paniningil, dinala sa kanya ang isang alipin na nagkautang sa kanya ng milyon-milyon. Laki naman ng utang nito. Nakaka-relate ba tayo dyan, yung mga may utang dyan? Ngirap, pero God will provide. Tiwala lang sa Panginoon. 25. Dahil hindi siya makabayad, iniutos ng hari na ipagbili siya bilang alipin, pati ang kanyang asawa at mga anak, at lahat ng ari-arian niya, para mabayaran ang kanyang utang. Nagmamakaawang lumuhod ang alipin iyon sa hari. Bigyan niyo pa po ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Naawa sa kanyang hari kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi. Aba, ang sarap naman ng ganong feeling. Kung ikaw yun, nagkautang ka tapos lumuhod ka sa kanya, nagpakumbaba ka sa kanya, naawa siya sa'yo, at pinatawad na, amnesty na. Mula ngayon, wala ka ng utang. No? At marami siguro tuwang-tuwa talaga dyan yan. No? Wala na akong utang, yay! So, 28, pagkaalis ng aliping iyon,
nakasalubong niya ang isang kapwa alipin. Ito naman yung isang sitwasyon, ano? So, una, siya yung may utang. Nung sinisingil siya ng hari at kukunin na lahat ng meron sa kanya, lumuhod siya at nagmakaawa. Pinatawad siya. May tao na naawa sa kanya. Kaya lang, baliktad naman yung sitwasyon ngayon. Siya naman yung tao na may nagkautang sa kanya. Tunghayan natin. 28. Pagkaalis ng aliping iyon, nakasalubong niya ang isang kapwa alipin na nagkakautang sa kanya ng kaunting halaga. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay sabi, bayaran mo ang utang mo sa akin. Lumuhod ang kapwa niya alipin at nang makaawa, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Pero hindi siya pumayag, sa halip ipinakulong niya ang kapwa niya alipin hanggang sa makabayad ito. Nang makita ito ng mga ibang utusan, sumama ang loob nila, kaya pumunta sila sa hari, sinumbong ang lahat ng nangyari. Ipinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo alipin, gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Galit na galit ang hari, pinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang niya. At pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, ganyan din ang gagawin ng iyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa. Ang Panginoon, ganun yung ginawa niya sa atin eh. Tayo po yun eh, yung alipin na yun na merong tayong kasalanan, nagmakaawa tayo sa Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, at pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. And the gate of heavens, welcome na tayo doon. May mga tao naman na nagkakasala sa atin. Ano yung gagawin natin? What will be our response? Pinatawad ka ng Diyos. Naawa sa'yo ang Diyos. What will be your response? Sa iyong kapwa na sabi ng Biblia ay maliit lang naman yung mga pagkakasala nila sa inyo. Feeling kasi natin minsan ang laki-laki na yung pagkakasala nila, akala natin ganun tayo ka-righteous na kapag nagkasala sila, ganun na kalaki yung kanilang naging kasalanan sa atin. What will be our action? Ano yung gagawin natin? Hindi ba tayo magpapatawad din? No? Gaano ba kamaawain ng Diyos? Ephesians chapter 2. Okay. Last na lang to. Medyo maaga tayo. Ephesians chapter 2 verse, simulan natin yan sa 4. Yan. 4 to 8. Ephesians chapter 2 verse 4 to 8. Ngunit napakamaawain ng Diyos. Take note ang Diyos ay napakamaawain. At ng pag-ibig niya sa atin, at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay, dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Ibig sabihin nito, kahit na nahiwalay na tayo sa Panginoon, wala na tayong karapatang bumalik pa doon sa langit dahil tayo ay nagkasala. Ang ginawa ng Panginoon ay pinatawad niya pa rin tayo. Yung mga tao na gustong lumapit sa Panginoon ay binigyan niya pa rin ng pagkakataong mapatawad ang kanilang mga kasalanan at makabalik sila sa presensya ng Panginoon. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganahan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Ituloy ko po. 9. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Yun yung
itinalaga ng Diyos na dapat ginagawa natin. Gumawa tayo ng kabutihan. Amen po ba, mga kapatid? Pastor, minsan ang hirap gumawa ng mabuti sa mga tao na hindi naman karapat-dapat na gawan ng mabuti. Ano yan? Sa isip yan ng tao. Pastor, ang hirap patawarin yung mga tao na wala ka namang ginagawang masama pero naiinis sila sa iyo. Ang hirap patawarin yung mga tao na hindi naman deserve ng pagpapatawad. Tayo po. Deserve ba natin na mapatawad din? Noong pinatawad tayo ng Panginoon, ikaw ba ay banal na noon? Ikaw ba ay karapat-dapat na napatawarin? Ang tao nagkasala sa Panginoon at katunayan niya, patuloy na nagkakasala yung tao. Pero ang Diyos, maawain siya. Ayaw niya na mapahamak yung tao. Kaya kahit na ano yung mga nagagawa natin, ay binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapagbagong buhay, makapagsisi sa ating mga kasalanan, at makabalik tayo sa Panginoon. At tutulungan tayo naman ng Panginoon. Amen? Yung mga salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na makapamuhay sa pamumuhay na dapat ng isang lingkod ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos ay nagbabasa po ng Biblia. Ang lingkod ng Diyos ay nananalangin. Ang lingkod ng Diyos ay marunong magpatawad. At higit sa lahat, ang lingkod ng Diyos ay maawain. Amen. Yun yung mga characteristics ng isang Kristiyano. At kapag kanaawa siya, meron siyang nakita ng mga nangangailangan, hindi lang sa salita. Talaga namang nananalangin siya at kumikilos siya. Merong kalakip na gawa. Amen. Purihin ng Panginoon at sana unti-unti ay baguhin ng Diyos yung ating mga pag-uugali, na kung meron pa tayong mga kahinaan, na minsan naiinis tayo sa mga tao, matanggal yon. Mapalitan yon ng habag, ng awa, ng pagmamahal, ng pagmamalasakit. Dahil yun yung dapat na nararamdaman ng isang nagsasabing siya ay lingkod ng Diyos. Amen? Masaya po ang tao na maawain, mapalad ang taong maawain. Purihin ng Diyos at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, muli po, salamat sa pagtuturo nyo sa amin na maging maawain. Tulad ninyo na kayo po ay napakamaawain sa amin. Lagi kayong concerned sa amin. Dalangin ko lahat ng nakinig sa umagang ito, pagpalain nyo po sila. At yung narinig namin ay mai-apply namin ito sa aming mga buhay. Gayun na rin yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, we pray. Maabot din po sila, makapakinig sila ng inyong mga salita at makakilala sa inyo. I-encourage nyo, bigyan nyo ng kalakasan, Panginoon, ang mga pastor na nanghihina, ang mga manggagawa sa bawat churches. Makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa inyo. Palain nyo rin po ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW. Ingatan nyo rin po sila, Panginoon. Mahirap malayo sa pamilya. Gayon na rin yung mga kapamilya namin, mga kapamilya ng mga OFW. Mahirap din sa part nila na malayo kami sa kanila. Namimiss din nila kami, Panginoon. Nag-aalala din sila sa amin, Panginoon. Ngunit hayaan nyo na sa kabila ng layo namin sa isa't isa, ay kayo ang maging tulay. At maramdaman ng pag-ibig ng bawat isa sa amin dahil ang pag-ibig na ito ay nanggagaling sa inyo. Kayo ang Diyos na ang pumuno ng kagalakan, kapayapaan, kapanatagan sa puso namin. At makapagpatuloy kaming mamuhay na may kasayahan sa piling ninyo, sa presensya ninyo, Panginoon. Yung mga papasok ngayon sa trabaho, palain niyo po, Panginoon, ingatan niyo, God, at bigyan niyo kami ng kakayahang magampanan ang mga tungkulin namin sa trabaho.
Yung mga galing naman sa work, Panginoon, bigyan niyo sila ng kapahingahan. At maramdaman din nila yung kagaanan, kagalakan at kapahingahan na nagmumula lamang sa inyo. Mga papasok, pupunta sa farm, mga magbubukas ng kanilang mga negosyo, pagpalain niyo rin po sila, Panginoon, kayo po ang manguna sa kanila. Mga churches, Panginoon, anumang pangalan ng mga churches na yan, na kayo, Panginoong Jesucristo, ay tinataas. Kapatid namin sila sa pananampalataya. Kami po ay magkakapatid. Hindi kami na-divide sa mga pangalan ng mga churches, Panginoon, pero kami magkakapatid sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hayaan nyo na maunawaan namin yun na lahat ng mga tao na ang Panginoong Jesucristo ang itinataas ay kapatid. Ay kapatid, Panginoon. Purihin ka, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord po. Morning sa bawat isa. Yan. Morning, anak ko. Blessed Monday morning. Mag-iingat ka dyan, anak ko. Morning sa aking mamang Lani at kay Papang Allong. God bless sa inyo dyan. Ate Lynn, amen, Pastor. Ate Marla, amen. Kay Ate Shelo, kay Ate Bernard. Sa bawat isa na andyan ngayon, hindi ko makita yung pangalan ng iba. Si Ate Crisel Talwar, andyan rin pala. Good morning po, Ate Crisel. Sabi na Ate Shelo, amen po, Pastor. Purihin ng Panginoon. Sige po mga kapatid. God bless po sa bawat isa. Kita-kita po muli tayo bukas ng ganito ring oras. Bye-bye po.